1961. Napalingon ang lahat sa boses na si Dexter ang bumalik pagkatapos ng reconnaissance sa kalapit na lupain. Binigyan siya ni Phoenix ng isang nagtataka na tingin. "Sino ka? Kami ba ang kinakausap mo?" Tumango siya. "Ako ang Centurion nila Dexter Cruz." Dexter Cruz. Nanlilisik ang mga mata ni Phoenix sa kanya. Kanina, akala niya si Apollyon ang kanilang Centurion. Sa totoo lang, medyo nadismaya siya nang una niyang makita si Apollyon. Naisip niya na ang masungit nitong hitsura ay hindi nababagay sa gayong eleganteng hitsura. Gayunpaman, naibsan ang pagkabalisa sa kanyang puso nang sa wakas ay nakilala niya ang tunay na Dexter Cruz. "Ma'am, ito ang hitsura na dapat taglayin ng pangalan." Malamig na tanong ni Phoenix. "Bakit mo kami tinawag? Gusto ko lang sabihin na ikaw at ang aking mga tao ay pantay na baliw." Tugon niya. "What the?" Tumaas ang galit sa bituka ni Phoenix. "Ang aking unang impresyon sa iyo ay kanais-nais. Ngunit ang iyong unang mga salita ay tumutukoy sa akin bilang mahina. Sige, ipapakita ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang tunay na baliw." Siya board butas sa pamamagitan ng kanyang pandidilat. "Ipapakita ko sa iyo kung sino sa amin ang tanga." "Sige, gawin mo," sabi ni Dexter. "Ginagamit mo ang iyong mga kamao kaysa sa iyong talino kapag may mga problema. Ikaw ay isang mas malaking baliw kaysa sa inaasahan ko. I'll make you pay for that. I have never been insulted like this in my life. I have a general idea of what happened. Phoenix, don't you think someone is trying to drive a wedge between us?" He continued. Her eyes lit up at the words, "drive a wedge," as the proverbial light bulb clicked on over her head. "That's right. The situation does look like someone is sowing the seeds of discord. The most important thing is that I fell for it hook, line, and sinker. If Dexter hadn't intervened, damn it, who is behind this?" Phoenix drew in a deep breath and looked at Dexter. "Who do you think is it? Do you mind telling in private?" Dexter inquired. Phoenix contemplated it for a while. "Okay." He glanced at two of her subordinates. "Both of you can come with." She was suddenly nervous. What is the meaning of this? Only one phrase seemed to mind total annihilation. "Would your subordinates be a concern to me if I really wanted to get rid of you?" he asked. That seemed to assuage her worries. She followed Dexter to a deserted location. Her subordinates close behind. "Would you like to know who the mastermind is?" he asked. "Of course I would," Phoenix replied. "But you have to prove that someone else is sowing dissent and not you. Perhaps you stig things to make it appear as if a third party is involved." Ako ang magbabayad niyan. Never pa akong nainsulto ng ganito sa buhay ko. Mayroon akong pangkalahatang ideya sa nangyari. "Phoenix, hindi mo ba naisip na may nagtatangkang humadlang sa atin?" Ipinagpatuloy niya. Lumiwanag ang kanyang mga mata sa mga salitang, "drive a wedge," habang ang kilalang bombilya ay nag-click sa kanyang ulo. Tama iyan. Ang sitwasyon ay mukhang may naghahasik ng mga binhi ng hindi pagkakasundo. Ang pinakamahalagang bagay ay nahulog ako para dito hook, line, at sinker. Kung hindi nakialam si Dexter. Damn it, sino ang nasa likod nito? Huminga ng malalim si Phoenix at tumingin kay Dexter. "Sino sa tingin mo? Wala ka bang balak makipag-usap ng pribado?" tanong ni Dexter. Sandali itong pinag-isipan ni Phoenix. "Sige." Napasulyap siya sa dalawa nitong subordinate. "Pareho kayong makakasama." Bigla siyang kinabahan. Ano ang ibig sabihin nito? Isang parirala lang ang naisip kabuo ang paglipol. Magiging alalahanin ba ako ng mga nasasakupan mo kung talagang gusto kitang tanggalin? Tanong niya. Tila nabawasan nito ang kanyang pag-aalala. Tinundan niya si Dexter sa isang desyerto na lugar. Malapit sa likod ang kanyang mga subordinate. "Gusto mo bang malaman kung sino ang mastermind?" tanong niya. "Siyempre gagawin ko," sagot ni Phoenix. "Pero kailangan mong patunayan na ibang tao ang naghahasik ng hindi pagkakaunawaan at hindi ikaw. Marahil ay nagsagawa ka ng mga bagay upang ipakita na parang may kasamang ikatlong partido." Walang imek si Dexter Woods.
Sa madaling salita, si Phoenix ay may napakahinala o labis na katakot-takot na tao. To be harsh, she was siksik, tunay na siksik, i-elaborated. Una, ikaw at wala akong dugo. At wala akong nakikitang Aryosan para sa iyo. Higit pa rito, ako ay isang bagong dating na hindi matatag na itinatag. Maglalagay ako ng ilang maluwag na tornilyo sa aking ulo upang matapakan ang mga daliri ng paa ni Centurion. Pangalawa, hindi mo palihim na papatayin ang dalawa sa aking mga tauhan para ipaghiganti sa halip na magalit sa amin. Pangatlo, Thruitos ka sa Oro. Magkakaroon ka ng token credit para dito kung ito ay muli mong hahabulin sa paligid ng bush. Pinag-isipan niya ito. Fine. Put you soid make sense. Maniniwala ako na mayroong mastermind sa ngayon. Sino ang plano mo para paalisan siya? Simple lang. Sagot ni Dexter. Ang tanong ko sa iyo. Sino ang tunay na motibo ng mastermind? Napailing si Phoenix. Hindi ako parasitic worm na naninirahan sa loob ng kanilang katawan. Paano ko malalaman ang kanilang mga iniisip at motibo? Muling umiwas sa kanya ang mga salita. Ang siksik talaga ng babaeng ito. Natahimik si Dexter. Sa madaling salita, si Phoenix ay isang lubos na kaina-hinala at masyadong maingat na tao. Upang maging malupit, siya ay siksik. Tunay na siksik. I-elaborated. Una, ikaw at ako ay walang masamang dugo. At wala akong nakikitang dahilan para saktan ka. Higit pa rito, ako ay isang bagong dating na hindi matatag. Mayroon sana akong ilang maluwag na tornilyo sa aking ulo upang tapakan ang mga daliri ng paa ng isang Centurion. Pangalawa, hindi mo sana palihim na pinatay ang dalawa sa aking mga tauhan para maghayganti sa halip na magtayo ng hukbo laban sa atin. Pangatlo, tuwid ka bilang isang arrow. Gusto mo nang tanggapin ito kung ikaw talaga imbes na magpatalo. Pinag-isipan niya ito. Fine. May sense ang sinabi mo. Maniniwala ako na may utak sa ngayon. Anong plano mo para i-flush out siya? Simple lang. Sagot ni Dexter. Ang tanong ko sa iyo. Ano ang tunay na motibo ng mastermind? Umiling si Phoenix. Hindi ako parasitic worm na naninirahan sa loob ng kanilang katawan. Paano ko malalaman ang kanilang mga iniisip at motibo? Muling umiwas sa kanya ang mga salita. Ang kapal talaga ng babaeng ito. Kabanata 2562. Ang sentido komun ay nagdidikta na ang utak ay nag-uudyok sa atin na magsimula ng isang digmaan. Na inilalagay siya sa isang magandang posisyon. Gusto niyang magdusay kami ng mabigat na pagkalugi. Kaya gagawin namin kung ano ang gusto niya. At magpapakita siya sa lalong madaling panahon. Paliwanag ni Dexter. Pipi ka ba? Nagpakita ng galit na ekspresyon si Phoenix. Nakakatakot na ideya iyan. Hindi ako nagmula sa mahabang linya ng kasaysayan upang maging pain para sa isang tao. Dapat ko bang muling itayo ang aking hukbo? Paano kung masakop niya ang hukbo ko? Ano ngayon? Hindi ako matutulungan ng luha sa puntong iyon. Nawala nang masabi si Dexter. Hinihila mo ba ang paa ko? O talagang hindi mo gets ang sinasabi ko? Malinaw na hindi kami maglalaban ng tunay. Ang lahat ng ito ay para sa isang palabas. At gagawa kami ng isang huwad na hitsura ng isang malaking kawalan. Paano ito? Ngayong gabi. Pangunahan mo ang isang pangkat para tambangan ako. At maglalaban tayo sa isa't isa habang ang ating mga tauhan ay nagpapanggap na sugatan o patay. Kung ang lahat ay naaayon sa plano, ang utak ay maghahayag ng kanilang sarili ngayong gabi o bukas. Ang katotohanan ay magiging malinaw sa oras na iyon. Tumango siya. Tama ka. Kung gayon, ang sneak attack ay naka-schedule para ngayong gabi. Kaya gawin ang iyong paghahanda ng naaayon. Let's put on a convincing show. Sabi niya. How? She asked. He's just flitted to the two subordinates standing behind her. These two will have to stay with me and do a little more work. Why are you holding my men host Aga? Phoenix was wary. Dexter explained petulantly. In actuality, these two are killed by me. And we have reached an untenable position. This will be a justifiable reason for tonight's ambush. And no one will suspect we're staging a performance. That makes sense.
Okay, let's do as you say. She offered a nod. She ordered her subordinates. You're both dead men now. Why aren't you lying on the ground? You must remain motionless like corpses before the plan is a success. Understood. Both of them immediately collapsed on the ground and closed their eyes. Not moving a muscle. Then, Phoenix suddenly slammed her fist into Dexter. Go to hell. You jerk. Ha! Fortune telly. He blocked her attack deftly and pretended she had sent him sailing in the air. In reality, her attack was merely a tickle to him. But he didn't want her to know his true capabilities. So he feigned erection. Phoenix burst out of the door and roared. Dexter, you daren't touch my men. That's it. There can only be you or me on T.S. Island. Paano? Tanong niya. Lumipad ang tingin niya sa dalawang subordinate na nakatayo sa likuran niya. Ang dalawang ito ay kailangang manatili sa akin at gumawa ng kaunti pang trabaho. Bakit mo hostage ang mga tauhan ko? Nag-iingat si Phoenix. Nitiig ang paliwanag ni Dexter. In actuality, itong dalawang ito ay pinatay ko. At nakarating na kami sa isang hindi mapagkakatiwalaang posisyon. Ito ay magiging isang makatwirang dahilan para sa pananambang ngayong gabi. At walang sino man ang maghahinala na kami ay nagtatanghal ng isang pagtatanghal. Iyan ay may katuturan. Okay. Gawin natin ang sinasabi mo. Tumanggo siya. Inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan. Pareho kayong patay na lalaki ngayon. Bakit hindi ka nakahiga sa lupa? Dapat kang manatiling hindi gumagalaw tulad ng mga bangkay bago maging matagumpay ang plano. Naiintindihan. Agad na bumagsak ang dalawa sa lupa at pumikit. Hindi gumagalaw ang kalamnan. Tapos biglang sinuntok ni Phoenix yung kamao niya kay Dexter. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw na bastos. Ha! Kakabutihang palad. Maingat niyang hinaramgan ang pag-atake nito at nagkunwaring pinalayas siya nito sa himpapawid. Sa totoo lang, kiliti lang sa kanya ang pag-atake nito. Pero ayaw niyang malaman nito ang tunay niyang kakayahan. Kaya nagkunwari siyang reaksyon. Lumabas si Phoenix sa pinto at umungol. Dexter, naglakas loob kang hawakan ang mga tauhan ko. Ayan yon. Ikaw o ako lang ang pwede sa T.S. Island. Pagkatapos, mabilis niyang kinuha ang kanyang liyo. Natulala si Dexter. Siya ay siksik, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pag-Octobering ay disente. Naisip niya na muli silang nag-on sa isa't isa para sa isang segundo doon. Si Apollyon at lahat ng naruroon ay nakamasid sa kanilang mga pusong tumitibok. Napagtanto nila na ito ay isang divisive na diskarte at umaasa na malulutas ni Dexter ang hindi pagkakaunawaan. Ang paglalagay ng higit pang mga kaaway ay maglalagay sa kanila ng disadvantage dito. Sa kanilang pagtataka, hindi lang hindi maayos ni Dexter ang mga bagay-bagay, kundi pinatay niya ang mga subordinates ni Phoenix. Nangangahulugan ito ng problema. Ang ating Centurio Moy ay nagiging paksa ng pampublikong kritisismo. Tumingin si Apollyon kay Dexter at sinabing, Mr. Williams, dapat ba natin siyang puntahan? Ang pag-alis kay Phoenix ay masisira ang kanyang Centurio, na mapipigilan ang kanyang mga tao sa pag-attack sa kanila. Napailing si Dexter. Kalimutan mo na, pakawalan mo siya. Tinuruan ko siya ng leksyon. Para hindi na siya pumunta dito. Lahat tama. Napabuntong hininga si Apollyon. Ginoo, Williams, sa palagay ko ay hindi ito hahayaan ni Phoenix na magalit ng labis. Sino ang susunod nating gagawin? Pagkatapos, mabilis siyang umalis. Napatulala si Dexter. Maaaring siksikan siya, pero disente ang husay niya sa pag-arte. Ang akala niya ay talagang nagkakabalikan na sila sandali doon. Si Apollyon at ang lahat ng naruroon ay nanunood na tumitibok ang kanilang mga puso. Nakilala nila na ito ay isang divisive na diskarte at umaasa silang malulutas ni Dexter ang hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakaroon ng mas maraming mga kaaway ay maglalagay sa kanila sa isang dehado dito. Sa kanilang pagtataka, hindi lang hindi maayos ni Dexter ang mga bagay-bagay, kundi napatay niya ang mga nasasakupan ni Phoenix. Nangangahulugan ito ng problema. Ang ating Centuria ay maaaring maging paksa ng pampublikong kritisismo.
Tumingin si Apollyon kay Dexter at nagtanong. Mr. Cruz, susundan ba natin siya? Ang pagtanggal kay Phoenix ay maglalawag sa kanyang senchurya, na mapipigilan ang kanyang mga tao sa pag-atake sa kanila. Umiling si Dexter. Kalimutan mo na iyon. Pakawalan mo siya. Tinuruan ko siya ng leksyon. Para hindi na siya bumalik dito. Lahat tama. Napabuntong hininga si Apollyon. Ginoo. Cruz. Sa tingin ko ay hindi ito hahayaan ni Phoenix ng madali at babalik siya. Ano ang susunod nating gagawin? Kabanata 2563. Sabi ni Dexter. Maging alerto kayong lahat. Ay notify ako kaagad kung makakita ka ng anumang kaina-hinalang aktibidad. Naiintindihan. Agad na inayos ni Apollyon ang mga tao na magbabantay. Walang sino mang kaina-hinalang tao ang papayagang lumapit sa base. Bumalik si Dexter sa kwarto para magpahinga. Para sa kanya, ang bagay na ito ay hindi isang malaking bagay. At hindi siya nag-aalala tungkol dito. Kung sino man ang utak. Tiwala si Dexter na kakayanin niya ng maayos ang blitz. Kurutin niya hanggang mamatay ang mga kalaban kung maglakas loob silang mag-aklas. Samantala, ang Phoenix ay sumuray-suray pabalik sa base. Pagbalik niya sa base, tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. The asterisk man eat, ang tusong B asterisk starred na iyon. Siyempre, tinadya niyang ibuhos ang dugo sa harap ng karamihan. Nang makitang nasugatan si Phoenix, naramdaman ng kanyang mga nasasakupan na namutla ang kanilang mga mukha at nagmamadaling tumakbo. MS, Phoenix, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang mga tagasunod na sumama sa iyo? Bakit ikaw lang ang babalik? Ano ang tungkol sa dugo sa iyo? Hingal na hingal si Phoenix. Galit na nag-alab ang galit sa kanyang mga mata habang sumisigaw. Sobra ito. Masyado nang malayo ang bagong tao. Ano? Ang mga miyembro ng Phoenix Ion ay namutla sa gulat. MS, Phoenix, huwag mong sabihin sa amin na nasugatan ka ng bagong dating na iyon. Sumagot si Phoenix. Sino pa ba kundi siya ang lalabag sa mga patakaran na parang wala lang. Noong una, umaasa akong makakausap ko ang bagong lalaki. Ngunit hindi ko inaasahan na ganito siya kasama at nagplano laban sa akin. Hindi pa ako nakakita ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan. Hindi sinasadyang nahulog ako sa kanyang pakulo. Buti na lang at nakatakas ako ng isang piraso. Gayunpaman, hindi ganoon kaswert ang dalawang tagasunod na iyon. Kasalanan ko ang lahat. Nabigo akong protektahan sila. Upon hearing Phoenix, the crowd erupted in fury. But, I thought there was a misunderstanding when Declan said that the three guards were killed. He even dared to kill a centurion. It seems that what happened before was not a misunderstanding at all. How arrogant. As a newcomer, they dare to go against the old century. Do they have a death wish? This is simply intolerable. If we don't eradicate them, it would be a great shame to all of us. I demand that we eradicate the new century. You have my support. Me too. Phoenix waved her hand to gesture to everyone to quiet down. It took a long time for the volatile crowd to calm down. Phoenix Ion will not be bullied. Our brothers shall not die in vain. Hence, I decided to launch a sneak attack on the new century tonight. Those who support the decision, please stand on the left. Those who don't support it, please stand on the right. The crowd immediately struck into action as soon as Phoenix finished speaking. Nang marinig ang Phoenix, ang mga tao ay sumabog sa galit. Ano? Akala ko nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan nang sabihin ni Declan na pinatay ang tatlong gwardya. Naglakas loob pa siyang pumatay ng centurion. Mukhang hindi naman talaga misunderstanding ang nangyari kanina. Ang yabang. Bilang isang bagong dating. Naglakas loob silang sumalungat sa lumang senchurya. May death wish ba sila? Ito ay hindi matitiis. Kung hindi natin sila buburahin. Malaking kahihiyan sa ating lahat. Hinihiling ko na puksain natin ang bagong senchurya. Nasa iyo ang aking suporta. Ako rin. Kinaway-kaway ni Phoenix ang kanyang kamay para ay gesture ang lahat na tumahimik. Matagal bago tumahimik ang pabago-bago ng isip.
Hindi mabubuli si Phoenix. Ang ating mga kapatid ay hindi mamamatay sa walang kabuluhan. Kaya naman, nagpa siya akong maglunsad ng sneak attack sa bagong Centuria ngayong gabi. Sa mga sumusuporta sa desisyon. Mangyaring tumayo sa kaliwa. Ang mga hindi sumusuporta dito. Mangyaring tumayo sa kanan. Agad na kumilos ang mga tao nang matapos magsalita si Phoenix. Tumayo ang lahat sa kaliwa. Sila all agreed upang ambush Dexter ngayong gabi. Magaling. Tumango si Phoenix na may kasiyahan. Hindi nyo naman ako sinaway. Pumunta back at kumuha muli. Ngayong gabi. Lalaban tayo hanggang kamatayan sa kanila. Laban hanggang kamatayan. Ang mga tao ay naghiwa-hiwalay na may ohoring war cry at nagpunta sa back upang i-gear up para sa bote. Umalis na rin si Declan kasama ang mga tao. Gayunpaman, hindi na siya bumalik sa resting place. Instead, sumilip siya. Ang kilusan ni Declan ay napigilan ni Phoenix. Nalihim na nagmamasid sa kanya. Isang nakakatakot na ngiti ang sumili sa gilid ng kanyang bibig. Anak ka ng Ob Asterisk. Ikaw na talaga. Paano mo ako pinagtaksilen? Babalatan kita ng olive. Ipinatawag niya si Scorpio sa kanyang silid. Napayuko si Scorpio answered obsequiously. MS, Phoenix, paano kita matutulungan? Tumango si Phoenix. Scorpio, tinusubaybayan mong mabuti si Declan. May napansin ka bang malakas na ugali mula sa kanya? Sumagot si Scorpio. Wala akong nakitang kakaiba o nakitang nakipag-ugnay siya sa anumang kaina-hinalang tao. Sabi ni Phoenix. Well, from now on, hindi mo na siya kailangang bantayan pa. I need you to monitor his family instead. Tandaan, si Declan Moy ay palihim na nag-transfer sa kanyang family ahoy. Dapat mong pigilan siya sa anumang paraan. Hindi mo dapat hayaang kunin ni Declan ang kanyang family OV. Tumayo ang lahat sa kaliwa. Nagkasundo silang lahat na tambangan si Dexter ngayong gabi. Malaki. Tumango si Phoenix na may kasiyahan. Hindi nyo ako binaygo. Bumalik ka at maghanda. Ngayong gabi. Lalaban tayo hanggang kamatayan sa kanila. Laban hanggang kamatayan. Ang mga tao ay naghiwa-hiwalay sa isang nakakabinging sigaw ng digmaan at bumalik upang maghanda para sa labanan. Umalis na rin si Declan kasama ang mga tao. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa lugar na pinagpahingahan. Sa halip, lumabas siya. Ang galaw ni Declan ay nasalo ni Phoenix na kanina palihim na nagmamasid sa kanya. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Anak ka ng Ob Asterisk. Ikaw talaga. How dare you betray me? Babalatan kita ng buhay. Ipinatawag niya si Scarface sa kanyang silid. Napayuko si Scarface at matamang sinabi. MS, Phoenix, paano kita matutulungan? Tumango si Phoenix. Scarface, tinusubaybayan mong mabuti si Declan. May napansin ka bang kakaibang ugali sa kanya? Sumagot si Scarface. Wala akong nakitang kakaiba o nakitang nakipag-ugnayan siya sa sinumang kaina-hinalang tao. Sabi ni Phoenix. Well, from now on, hindi mo na siya kailangan ay monitor. I need you to monitor his family instead. Tandaan, maaaring lihim na ilipat ni Declan ang kanyang pamilya. Dapat mong pigilan siya sa anumang paraan. Hindi mo dapat hayaang kunin ni Declan ang kanyang pamilya. Kabanata 2564. Nagulat na sabi ni Scarface. MS, Phoenix, kung tama ang narinig ko. Tinasabi mo na si Declan. Gustong ipagkanulo ang Phoenix Iron. Mataimtim na tumango si Phoenix. Nakumpirma na ang usapin. Gayunpaman, hindi pa natin ito maipahayag para hindi ma-alerto ang ating kalaban. Dapat kang kumilos ng palihim para sa iniutos ko sa iyo. Naiintindihan mo ba? Paulit-ulit na tumango si Scarface. Naiintindihan ko. Babantayan ko ang pamilya ni Declan. Pwede ka nang umalis. Lumabas si Scarface na may tulala na ekspresyon. Alam ng lahat na ang apat na gwardya, lalo na si Declan, ay tapat kay Phoenix. Si Declan ay kahit minsan ay kumuha ng talam para kay Phoenix gamit ang kanyang katawan. Ang apat na gwardya ay ang pinakamaliit na tao sa Phoenix Iron na ipagkanulo si Phoenix. Sa kanyang pagtataka,
Ang unang nagtaksil sa Phoenix ay si Declan. Napagpasyahan niya na hindi dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Gayunpaman, ang Scarface ay hindi manhid. Sa katunayan, lihim pa nga siyang nakaramdam ng kasiyahan. Kung si Declan ay tapat pa rin sa Phoenix, si Scarface ay kailangang maglaro ng pangalawang fiddle kay Declan. Gaano man siya kalakas, gayunpaman, ipinagkanulo ni Declan si Phoenix. Tiyak na parurusahan siya ng huli at kitilin pa ang kanyang buhay. Sa oras na iyon, ang Scarface ay igagalang. Kailangang bigyang halaga siya ng Phoenix para ipagkatiwala sa kanya ang ganoong mahalagang gawain. Nakikita na niya ang magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Matapos lumabas ng Phoenix Ion si Declan, tumakbo siya hanggang sa Platinum Ion, kung saan naroon ang Platinum. Sa pintuan, hinarang ng gwardya ng Platinum Ion ang daraanan ni Declan. Tumigil ka. Sino ka? Bakit ka pumunta sa Platinum Ion? Napabuntong hininga si Declan at sinabing, ako ay taga Phoenix Ion. May importante akong sasabihin kay Mr. Platinum. Walang pakialam na sinabi ng gwardya. Mayroon ka bang appointment kay Mr. Platinum? Sabi ni Declan. Hindi ko kailangan ng appointment para makilala siya. Maaari mo bang ipaalam sa kanya na nandito ako? Munguso ang guard. Ginoo. Ang Platinum ay abala at walang oras na makipagkita sa iyo. Please umalis ka na. Frustrated. Tumayo si Declan sa pintuan at sumigaw. Mr. Platinum. Ako si Declan mula sa Phoenix Ion. Naparito ako upang makita ka at may mahalagang ipaalam sa iyo. The Asterisk Man. Nagalit ang gwardya. How dare you make trouble at the door of Platinum Ion? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Punta ka sa impyerno. Jerk. Dahil doon, handa na ang gwardya na salakayin si Declan. Tumigil ka. Sa sandaling iyon, isang makapangyarihang boses ang nagpatigil sa gwardya. Ito ay mula sa kanilang centurion. Platinum. Agad na tumigil sa paglusob kay Declan ang gwardya sa pinto. Tumalikod siya at lumuhad sa lupa. Magandang araw, Mr. Platinum. Saway ni Platinum. The gentleman here is my esteemed guest. Isa rin siyang pinarangalan na panauhin ng Platinum Ion. How dare you be so rude to him? Natakot ang guard na walang sense. Hindi siya makapaniwala na ang hamak na lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay talagang pinapahalagahan na bisita ni Platinum. Gusto pa nga ni Platinum na kitilin ang kanyang buhay para mapawi ang galit ng bisita. Sino ang lalaking ito? Bakit siya nirerespeto ni Mr. Platinum? Bumigay ang mga binti ng gwardya sa ilalim niya. At sa isang iglap ay bumagsak siya sa lupa. Ginoo. Platinum. Pasensya na. Please spare my life. Platinum said. Walang silbi ang humingi ng tawad sa akin. Agad na lumuhad ang gwardya at humingi ng tawad ng todo. Sir, hindi ko dapat kayo tinatrato ng walang galang. I'm sorry. 1/3. Kung na-offend kita, humihingi ako ng tawad sa iyo. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Patawarin mo ako. Sa sandaling ito, hindi niya akalain na ganito pala kabait si Platinum sa kanya. Handang isakripisyo ni Platinum ang isa sa mga buhay ng kanyang mga tauhan para patahimikin siya. Nasiyahan siya sa pagiging target ng pagsamba. Halos mawala si Declan sa kanyang sarili sa pakiramdam ng pagiging isang taong mataas at makapangyarihan. Siya ay nagkaroon ng oras ng kanyang buhay. Haha, parang right side naman ang pinili ko this time. Sabi ni Declan habang nakataas ang baba. I won't stoop to your level this time. Tiyaking hindi na ito mauulit. Nakahinga ng maluwag ang gwardya at paulit-ulit na nagpasalamat kay Declan. Kabanata 2565. Nag-extend ng imbitasyon si Platinum. Pasok po kayo, Mr. Cook. Naghanda ako ng masarap na tsaa. Mag-chat tayo ng mabilis. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo, Mr. Platinum. Si Declan ay naging mapagmataas sa sarili dahil nakaka-enjoy siya ng mamahaling tsaa sa kwarto ni Platinum. Ito ba ang luho na natatamasa ng mga centurion? Napakasarap sa pakiramdam. Nagkwentuhan muna silang dalawa bago humabol si Platinum.
Anong magandang balita ang dala mo ngayon? Mr. Cook. Tumawa si Declan. Kahanga-hanga ang iyong plano. Mr. Platinum. Maglulunsad ng pananambang ang Phoenix ayon sa bagong dating na iyon ngayong gabi. Makukuha mo ang pagnakawan pagkatapos magsuot ng magkabilang panig mula sa labanan. Ngumiti si Platinum. Lahat ito ay salamat sa iyong tulong. Mr. Cook. Hindi gagana ang plano ko kung hindi dahil sayo. Ikaw ang susi sa planong ito. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ko makakalimutan ang mga kontribusyon mo. Biglang idinagdag ni Declan. Gayunpaman, nararamdaman kong obligado akong ipaalala sa iyo ang ibang bagay. Mr. Platinum. Oh, magsalita ka. Mr. Cook. Pinag-aralan ni Platinum si Declan ng may pagkamausisa. Maaaring may alternatibong paraan kung saan maaaring umunlad ang sitwasyon. Sabi ni Declan. Ano kaya yan? Tapalagay mo ba ay napansin nila na may naghahasik ng alitan sa pagitan nila at nagkunwaring tambangan ang bagong dating para lang maakit nila tayo? Ngumiti si Platinum. Bakit mo naman nasabi? Mr. Cook. Paliwanag ni Declan. Obvious naman na hindi naniniwala sa akin si Phoenix nang sabihin ko sa kanya na 3 gwardya ang pinatay ng bagong dating. Bagamat inaangkin nga niya na pinangungunahan niya ang kanyang mga tauhan sa isang krusada laban sa bagong dating. Tapalagay ko ay i-verify talaga nila ang sitwasyon sa kanya. Kung ganoon ang kaso, malamang na matanto nila na may mali. Nahahantong sa kanila na itigil ang kanilang pag-atake. Inaasahan ko na sila ang nag-coordinate ng pananambang sa bagong dating matapos na mapatay ang kanyang mga subordinate para akitin ang mastermind mula sa pagtatago. Platinum reaffirmed. Siguradong binibigyang pansin mo ang mga detalye. Mr. Cook. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Dahil naayos ko na ito. Oh, mukhang nagulat si Declan. Paano mo nalutas ang problema? Mr. Platinum. Platinum disclosed. Sumakay ako sa Centuria ng bagong dating at pinaslang ang 2 sa kanyang mga bantay. Pagkatapos ay inilagay ang sisi kay Phoenix. Tiyak na ipagpalagay ng bagong dating na si Phoenix ang may kagagawan. Sa oras na magkita sila, magkakaroon na sila ng preconception na ang isa ay nagkukunwaring inosente sa pamamagitan ng pagtawag para sa isang krusada. Dahil sa init ng ulo ni Phoenix, hindi niya posibleng ma-verify ang sitwasyon sa nubi ng mapayapa. Sa makatuwid, ang isang salungatan sa pagitan nila ay hindi maiiwasan. Sa pagkakaroon ng kaalaman sa sitwasyon, binigyan ni Declan ng thumbs up si Platinum. Haha, napakagandang plot nito, Mr. Platinum. Hanga ako, may isa pa akong pabor na hihilingin sa iyo. Mr. Cook, hiling ni Platinum. Paki-update sa akin ang kanilang mga pagkatalo kung sumiklab ang labanan ngayong gabi. Kailangan kong makuha ang mga detalye para may plano ang susunod kong hakbang. Masayang sumang-ayon si Declan. Walang problema. Iwan mo sa akin. Sige. Aalis na ako. Kailangan kong magmadaling bumalik baka dumating si Phoenix sa akin. Sabi ni Platinum. Sure. Hindi na kita itatago. Isang 3 araw na pagdiriwang ang dapat matapos pagkatapos ng ating tagumpay. Sa oras na iyon, ikaw ay magiging isang kagalang-galang na bisita ko. Oo naman. Nagkaroon ng amiable chat silang 2. Pinalis pa siya ni Platinum sa Centuria ng personal. Matapos makita si Declan, lumingon si Platinum para magbigay ng utos sa kanyang mga subordinate sa Platinum Ion. Wala sa mga ito ang dapat ihayag sa sinuman sa anumang sitwasyon. Ang mga nag-leak nito ay papatayin. Ang kanyang mga nasasakupan ay natakot na sumagot. Talaga, sir. Ibinaling ni Platinum ang atensyon sa gwardya na kanina pa niya kinulit. I'm sorry sa ginawa ko ngayon. Jeffrey, kinailangan kitang pag-alitan dahil sa mga pangyayari. Tingnan natin. Bilang paghingi ng tawad, bibigyan ka ng dagdag na 1/5 ng iyong monthly stipend. Kabanata 2566. Ha! Natarante si Jeffrey. Ang gwardya. Ano ang nangyayari? Pinagbantaan lang niya akong papatayin dahil sa ginawa ko sa outsider na iyon.
Ano ang biglaang pagbabago ng ugali? Humihingi pa siya ng tawad at nag-aalok ng kabayaran. Tinanggihan kaagad ni Jeffrey ang alok. Ginoo, Platinum. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ako ang nakasakit sa iyong kagalang-galang na panauhin dahil sa kamangmangan. I deserve the punishment. Esteemed guest. Bumisi si Platinum. Malayo siya sa isang esteemed guest. Sa totoo lang, ipinakita ko lang sa kanya ang ganoong kagandahang loob dahil sa pagiging kapaki-pakinabang niya sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi ako magiging madali sa kanya pagkatapos niyang mabuhay iyon. Ang katotohanan na ipinagkanulo niya ang kanyang superior ay nangangahulugan na ipagkanulo niya rin ako para sa mga personal na pakinabang sa hinaharap. Hindi ko gusto ang isang tao sa paligid ko. Tsaka mahihirapan ako kung sasabihin niya ito kahit kanino. Natama ng realization ang mga subordinate ni Platinum. Kaya ito ang nangyayari. Humingi ng paumanhin si Platinum para pakalmayan ang kanyang mga nasasakupan. Marami sa kanila ang mukhang hindi nasisiyahan ng parusahan niya sila dahil kay Declan. Ang pangunguna sa kanila ay magiging isang hamon kung hindi niya maayos ang mga bagay pagkatapos noon. Totoo, si Platinum ay isang mahuhusay na pinuno. Nagdilim ang kalangitan sa gabi habang lumilipas ang oras. Pagsapit ng 2:00 ng umaga, lumabas ang mga miyembro ng Phoenix ayon sa kanilang mga silid at nagtipon sa kapirasong bakanteng lupa sa harapan. Oras na para kumilos sila. Lumabas si Phoenix sa kanyang silid at sinulyapan ang mga tao. Handa ka na ba? Bulong niya. Isaalang-alang ito na isang paunawa sa unahan. Isang buhay at kamatayang labanan ang magaganap mamaya. Mamamatay ang mga tao. Ang mga hindi gustong kunin ang panganib na ito ay maaaring umatras ngayon. Hindi ko pipilitin ang sino man sa bagay na ito. Walang nagsalita sa kanila. Sabi ni Phoenix. Great. Kukunin ko ang iyong katahimikan bilang pagsang-ayon. Nananatili ang mga babae at bata. Iyong iba, sumama sa akin. Tara na. Nang nangunguna si Phoenix, sumugod ang tropa sa kwartel na inookupahan ng paksayon ni Dexter. Nihimbing na natutulog ang kanyang mga tropa. Kaya't nakamamatay na katahimikan ang bomb alert sa kwartel. Pati ang guard sa entrance ay tumatango-tango. Kaya dumating sila nang hindi napansin. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Phoenix Ion. Ang kanilang palihim na pagkilos ay magbibigay daan para sa isang preemptive strike. Habang hinihintay nila ang utos ni Phoenix na maglunsad ng pag-atake. Lumapit siya sa pasukan at sumigaw. Lumabas ka, Dexter. F***. Napatulala ang mga miyembro ng Phoenix Ion. Nasisiraan ka na ba ng bait? Nasa ambush kami. Naiintindihan mo ba ang term? Dapat putulin natin ang ulo nila habang tulog pa sila. Ginaisang mo ba sila dahil sa tingin mo ay hindi patas na patayin sila sa kanilang pagtulog? O sa halip, hindi ka ba masyadong naniniwala sa aming mga kakayahan? Bush. Nagkaroon ng kaguluhan sa paksayon ni Dexter. F***. Sino nandyan? Malamang mga nanghihimasok kayo sa pagpasok sa aming kwartel sa kalaliman ng gabi. Bumangon ka, bumangon ka, may mga nanghihimasok tayo. Mabilis na nagtipon ang mga tauhan ni Dexter sa pasukan upang manindigan laban sa mga miyembro ng Phoenix Ion. F***. Kasuklam-suklam ka sa paglulunsad ng pananambang sa gabi. Noon pa man ay minamalas nila kaming mga bagong dating. Hindi ko na mapigilan ang galit na ito. Bagong walis-walis. Kung hindi natin tuturuan ng leksyon ang mga nakatatandang paksayon na ito. Magpapatuloy sila sa paghahanap ng mali sa atin. The *man. I'm going to all out laban sa kanila. Nagkakaroon tayo ng foothold dito kung mananalo tayo. Kapag natalo tayo, pupugutan lang tayo ng ulo. Nabalisa ang mga lalaki sa pangkat ni Dexter. Ang mga lalaki mula sa Phoenix Ion ay hindi umatras at patuloy na hinahamon sila. Ang isang labanan ay maaaring magsimula sa patak ng isang sombrero. Sa kritikal na sandaling iyon. Isang malalim na boses ang dumagundong. Tumigil ka nga dyan. Dumating na si Dexter. Lahat ng atensyon ay nasa kanya kaagad. Utos na, Mr. Cruz. Nag-overboard na sila. Inisip nila na easy target lang kami dahil bago lang kami dito. Nakakaawa ito.
Hindi ako makaget over dito kung hindi natin sila guguluhin. Kabanata 2567. Nagulat ang lahat sa sumunod na sinabi ni Dexter. Umaway siya at sinabi sa kanyang mga tao. Lumabi kayo. Ano? Napatulala ang mga nasa side ni Dexter. At iniisip nila kung mali ba ang narinig nila. Anong? Kakasabi mo lang. Inulit ni Dexter. Tabi ka. Nandito na ang mga bisita namin. Siyempre, kailangan nating i-welcome sila. Mga bisita. Tumawa ng malakas ang kanyang mga tao. Tino ang darating sa kalagitnaan ng gabi na may dalang mga machete. Tiyak na kinukutsa sila ni Mr. Cruz. Nagtawanan silang lahat, ngunit walang kumikibo. Sa pagkakataong iyon, pumunat ang noo ni Dexter at sinabing, ano pa ang hinihintay mo? Magmadali at magbukas ng landas para sa ating mga kagalang-galang na panauhin. Ano ang nangyayari? Nanlaki lahat ng mata ng mga tao. Mukhang hindi naman nagbibiro si Dexter. Talaga bang iniimbitahan niya ang ating mga kaaway na dumating para tambangan tayo sa kalagitnaan ng gabi sa ating base? Hindi ba niya iniimbitahan ang Reg Along Kabayo kahit alam niya kung ano ang nasa loob? Gayunpaman, muling nagsalita si Dexter. Buksan ang isang landas. Tahimik na tumabi si Apollyon. At sumunod naman ang iba. Sigurado siyang may dahilan si Dexter. Tumingin si Dexter kay Phoenix at sinabing, pumasok ka, at mag-usap tayo. Tumango si Phoenix. Halika na, pumasok tayo. Maging ang mga tauhan ng Phoenix Iron ay natulala sa palitan. Ano ba ang nangyayari? Sigurado silang isang bitag ang imbitasyon ni Dexter. Gayunpaman, si Phoenix ay kusang loob na humakbang sa bitag. Anong klaseng biro ito? Hinawakan ng isa sa kanila si Phoenix at sinabing, MS, Phoenix, hindi tayo makakapasok. Hindi mo ba nakikita na isa itong bitag? Sumagot si Phoenix, pumasok ka na lang. Bakit ka pa nag-aaksaya ng hininga sa kalokohan? Nasa akin na ang lahat. Sa sinabi nito, pumakbang si Phoenix papunta sa base ni Dexter. Tuwang-tuwa si Apollyon. Napapaligiran na ngayon ang Phoenix ng kanilang mga tao. At ito ang perpektong pagkakataon para harapin nila ang nakamamatay na suntok. Nilinggan niya si Dexter at bumulong. Mr. Cruz, gagawa ba tayo ng hakbang ngayon? Tinaman ng tingin ni Dexter si Apollyon. Kaya naman, sumuko si Apollyon sa paniwalang iyon. Wala talaga akong ideya kung ano ang iniisip ni Phoenix at Mr. Cruz. Nagpalitan ng tingin ang mga lalaki mula sa Phoenix Iron. Ngunit walang sumunod kay Phoenix sa base. Lumingon si Phoenix at hinimok. Bakit ka pa nakatayo dyan? Bilasan mo at sumama ka sa akin. Ito ay isang utos. Matapos marinig iyon, natahimik ang kanyang mga tao. Pagkatapos ay sabik na silang humakbang pagkatapos ni Phoenix. Nagsasagawa kami ng panganib sa paggawa nito. Buti na lang at walang ginawa sa kanila ang mga tauhan ni Dexter. Malakas ang kabog ng puso ni Declan sa kanyang tadyang. Ang sino mang may utak ay maaaring malaman na mayroong isang bagay na hindi kapani-paniwala tungkol sa bagay na ito. Nangyari na ang pinakakinakabahan niya sina Dexter at Phoenix ang kanilang plano. Sila ay baiting ibang tao. Sinusubukan nilang akitin ang utak sa pamamagitan ng pagpapanggap na ang magkabilang panig ay dumaranas ng malaking pagkatalo. Hindi. Kailangan kong sabihin kay Mr. Platinum ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Pero halata naman na hindi ako makakatakas ngayon. Wala akong choice kundi maghintay hanggang sa dumating ang tamang panahon bago gumawa ng panibagong planong tumakas sa lugar na ito. Ang sumunod na nangyari ay isang kakaibang eksena. Ang mga tao ng dalawang magkasalungat na panig ay tila nakikibahagi sa isang puwang sa kapayapaan. Nakatingin sila sa isa't isa na may masamang ekspresyon. Ngunit walang nang-ahas na kumilos. Ito ay isang tense at awkward na kapaligiran. Pagkatapos ay sinabi ni Phoenix, Mr. Cruz, sabihin mo sa iba ang totoo. Inihilig ni Dexter ang kanyang ulo. Sana ay maaari mong gawin ito sa halip. Lahat tama. Manahimik ka, pakiusap, at makinig ka sa akin. Agad na tumahimik ang mga tao. Na kinakabahan.
At lumingon kina Dexter at Phoenix para marinig ang susunod nilang sasabihin. Tinabi ni Phoenix, "Actually napagmasdan namin ang nangyari kanina. At nalaman namin na ang aming mga tao ay hindi pinatay ng mga tauhan ni Mr. Cruz. Siyempre, hindi ko rin pinatay ang mga tauhan niya. May ibang tao sa likod nito. Gusto nila tayong itayo at maghasik ng hidwaan sa pagitan natin. Kapag nag-away tayo, pareho tayong matatalo. Pagkatapos, ang utak sa likod nito ay lilito upang samantalahin ang sitwasyon at umani ng mga benepisyo ng hindi kailangang gumawa ng anuman." Kabanata 2568. Ano? Natigilan ang mga tao. Hindi ako makapaniwala na ganito ang nangyayari. Matagal ko nang nahulaan na ang mga bagay ay hindi kasing simple. Sino ang masamang utak? Kailangan talaga nating malaman kung sino sila. Sabi ko na nga ba? Ang mga bagong dating ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman sa ating mga lalaki. By the way, Phoenix, dahil alam naman natin na may nagtatangkang humadlang sa atin. Bakit natin sila tinambangan sa gabi? Sagot ni Phoenix, kasabay ko ang laro nila. Hindi ba nila gustong makita tayong nasasaktan? Iyon ang magiging palabas na gagawin natin para sa kanila. Magpapanggap kaming dumaranas ng matinding pagkalugi. Sa sandaling iangat ng utak ang kanilang ulo. Tatanggalin natin ito. Kahanga-hanga. Bulalas ng mga tao. Ito ay isang kamangha-manghang plano. Patuloy ni Dexter. Kaya nga, kailangan naming guluhin kayong lahat para makapaglaro sa isang palabas. We'll make it sound like we're fighting. But of course, please don't actually hurt each other. Gagawin nating parang natalo ang kalahati ng ating mga tauhan sa pagtatapos ng laban. Magsimula tayo ngayon. Agad na nagtrabaho si Phoenix. Simulan mo na. Patayin silang lahat. Sa isang iglap, sumabog ang kaguluhan sa loob ng kalawakan. Ang mga tunog ng mga sandata na nagsasalubong at ang mga sigawan ng digmaan ay nagpatuloy. Siyempre, hindi ito tunay na labanan. Naglalagay lang sila ng palabas. Karamihan ay hinahampas lamang ang kanilang mga sandata laban sa mga sandata ng kabilang partido. Itaas mo ang iyong armas. Hindi sapat na nakakakilig na tamaan ito mula sa taas na ito. Tamaan mo ang paa ko. Masisira na ang sandata ko dahil sayo. Anong walang kwentang armas? Ito ba ang mga sandata na ibinibigay sa iyo ng iyong centurion? Tinatanggihan mo ba ang aking armas? Tapos na akong libangin ka. Pumunta ka at tamaan mo sarili mo. Dahil dito, inihagis ng lalaki ang kanyang sandata sa lupa upang hayaan ang kabilang partido na tamaan ang sandata ng mag-isa habang siya ay nagpapahinga sa gilid. Darn! Pagod na ako. Bilisan mo at mamatay para makapagpahinga na ako. Talo. Pagod ka na ba? Hindi pa ako tapos makipaglaro. Kahit isa sa amin ang mamatay. Ikaw iyon. Oo naman. Hayaan mo muna akong mamatay saglit. Tara. Lipat tayo sa sulok na iyon para walang makatapak sa kamay ko habang patay ako. Ang ilan ay hindi man lang makahanap ng kaaway na makakalaban at maaari lamang makipagpalitan ng suntok sa isang tao mula sa kanilang partido. Ito ay isang magulo na eksena. Ngunit kung gaano ito kagulo, mas mukhang isang tunay na larangan ng digmaan. Samantala, pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipag-sparring sa kabilang partido, napagod si Declan at napahiga sa lupa para maglaro ng patay. Pagkatapos ay sadyang namatay siya sa isang tahimik na sulok. Nang hamina ang mga tao sa paligid niya. Maingat na gumapang si Declan sa outer ring. Para ipaalam kay Platinum ang sitwasyon. Gayunpaman, nang gumapang siya palabas ng larangan ng digmaan. Isang figure ang lumipad patungo sa kanya at bumangga sa kanya. Taglit na natahimik si Declan. Sino ka ba? Patay na ako. Bakit mo pa ako inaatake? Ang nakabangga kay Declan ay si Scarface. Humihingi ng tawad ang Scarface. Sorry. Hindi ko sinasadyang gawin ito. May isang talagang kahanga-hangang lalaki na pumatay sa akin kanina. At itinapon pa niya ako hanggang dito pagkatapos kong mamatay. Bakit ka nandito sa halip na lumaban sa labanan? Anong kalokohan mo?
Hindi ba't halatang patay na rin ako? Isang awa ang lumitaw sa mukha ni Scarface. At nakipagkamay siya kay Declan. Nasa iisang bangka tayo. Oo, kami na. Nagmura si Declan sa loob-loob. Sino ang kasakasama mo? F*** off. Out loud. He uttered. Scarface. Kung gusto mong mamatay, mamatay ka sa ibang lugar. Huwag kang lalapit sa akin. Pagod na ako. At gusto kong humiga dito para umidlip. Napangiti si Scarface. Darn. My friend. We're fated to be. Yan din ang iniisip ko. Ang isang idlip ay magiging mahusay ngayon. Darn. Ang aking circadian ritmo. Inaantok na ako sa ganitong oras araw-araw. Habang sinasabi niya yun, umikab pa si Scarface. Bumantong hininga si Declan bilang pagbibitiw. Sige na. Matulog ka na. Dahil doon, humiga siya sa lupa at nagsimulang humilik. Ipinikit ni Scarface ang kanyang mga mata. At hindi nagtagal, nagsimula na siyang maghilik. Dahil doon, napangiti si Declan. Muntik mo nang guluhin ang plano ko. Kabanata 2569. Taka siya tumayo para umalis. Bago siya umalis, pansamantalang tinawag niya si Scarface. Tatakot na ang huli ay nagpapanggap na natutulog. Takabutihang palad. Ang tanging tugon ni Scarface sa kanyang paulit-ulit na tawag ay ang patuloy na paghilik. Kaya naman, tumakbo si Declan patungo sa kinaroroonan ng Platinum Ion. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang simulan ang kanyang paglalakbay. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Parang may nakatingin sa kanya. May sumusunod sa akin. Sa isiping iyon, lumingon siya. Nako, walang laman sa likod niya. Kakaiba iyan. Bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga bago tumalikod. Magpapatuloy. Gayunpaman, nang siya ay lumingon, tumalubong sa kanya ang isang mukha na puno ng mga galos. At halos natakot ang mga buhay na liwanag ng araw sa kanya. Oh my goodness! Ano ito? Tumalon si Declan. Dec, ano bang problema mo? Dec, ako ito. Scarface, tingnan mo kung gaano ka nagulat. Para kang nakakita ng multo. Ang may peklat na mukha na iyon ay walang iba kundi ang Scarface. Gayunpaman, mas natakot si Declan nang makita niya ang Scarface. At isang panginginig ang bumalot sa kanyang katawan. The asterisk man ito. Bakit ako sinundan ni Scarface? Hindi naman siguro nagsisimulang maghinala sa akin si Scarface, diba? Matapos huminga ng malalim, nagtanong si Declan. Scarface, ikaw ba? Bakit mo ako sinundan dito? Tagot ni Scarface. Iyan ang itatanong ko sana sa iyo. Declan, bakit ka tumatakbo kung saan-saan sa halip na maglaro ng patay? Nagsimulang gumana ang mga gear sa ulo ni Declan. At mabilis niyang sinabi, nandito ako para umihi. Tumaas ang isang kilay ni Scarface. Kailangan mong umihi sa isang lugar na napakalayo. Basura. Paano ako naiihi sa harap ng maraming tao? Kami ang pangalawang in command ng Phoenix Ion. Mayroon kaming isang reputasyon na dapat panatilihin. Napaangat ng ulo si Scarface. May point ka. Pinipigilan ko rin ang pag-ihi ko. Kaya sabay na tayo. Okay. Pinilit ni Declan na sumagot. Bumalik ka, at huwag mo akong iihi. Masunaring tumalikod si Scarface. Ngayon na ang oras. Isang masamang tingin ang bumungad sa mukha ni Declan. At iniwas niya ang kanyang kamao sa likod ng ulo ni Scarface. Gayunpaman, habang papalapit siya sa Scarface, may malamig na bagay na dumampi sa kanyang tiyan. Pagkatapos, ang mas malamig na boses ni Scarface ay naglakbay sa kanyang mga tainga. Tumigil ka. Ano? Mabilis na ibinaba ni Declan ang kanyang ulo upang makita ang isang machete sa kanyang tiyan. At ang hawakan ng machete ay hawak ng Scarface. The asterisk man ito. Naghanda talaga ang Scarface. Mukhang naghinala na siya sa akin simula pa lang. Gayunpaman, nagpatuloy si Declan sa paglalaro ng tanga. Scarface, anong ginagawa mo? Pareho kaming galing sa iisang senchurya. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni Phoenix kapag pinatay mo ako? Isang malabong ngiti ang sumilay sa labi ni Scarface.
Parusahan mo ako. Sabihin mo, ano sa palagay mo ang nararapat na parusa sa pagtataksil sa Phoenix Ion? Ay, nagngalit ang mga ngipin ni Declan. Anong pinagsasabi mo? Scarface, ano ang ibig mong sabihin sa pagtataksil sa Phoenix Ion? Ngumuso si Scarface. Hanga ako sa mental resilience mo. Ayaw mo pa ring aminin ang nagawa mo hanggang ngayon. Nagtatrabaho ka sa utak, hindi ba? Nasa daan ka ba upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon? Ano ang inilagay niya sa mesa na nagtaksil sa iyo sa Phoenix Ion? Ay, hindi alam ni Declan ang sasabihin. Alam niyang wala ng pakinabang ang paliwanag niya. Ang tanging dalawang opsyon na mayroon siya ay ang pumatay o suhulan ang Scarface. Gayunpaman, ang Scarface ay may machete na nakatutok sa kanyang tiyan. Sa oras na mag-counter-attack siya, ang machete na iyon ay itutusok sa kanyang tiyan. Sa makatuwid, ang tanging opsyon na mayroon siya ay suhulan ang Scarface. Huminga ng malalim si Declan para ay recompose ang sarili bago sinabing, sige, Scarface, tama ka, kasabwat ko ang mastermind. Nang marinig ang kumpirmasyon, galit na galit si Scarface. Napaka-ungreat mong tao, Declan. Bagamat wala ako sa Coliseum noon. Narinig ko kung gaano ka-Jose ang pakikitungo sa iyo ni Phoenix. Hindi ka labisan na sabihin na kapatid ang tingin niya sa iyo. Gayunpaman, hindi ka lang lumipat ng panig. Ngunit sasaktan mo pa si Phoenix. Paano mo madadala ang iyong sarili na gawin ito? Sagot ni Declan, napilitan akong gawin ito. Tama na yan. Hindi na ako gagawa ng anumang dahilan ngayon. Ang pagtataksil ay isang pagtataksil. Makinig ka sa akin. Scarface, halika at magtrabaho kasama ako. Ipinapangako ko na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Paano iyon tunog? Kabanata 2570. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tinabi ni Scarface, kung gayon, sabihin sa akin kung anong mga benepisyo ang makukuha ko kung magtrabaho ako sa iyo. Tinanong ni Declan, ano ang gusto mo? Taglit na pinag-isipan ni Scarface ang kanyang mga salita bago sinabing, 20 pounds of spirit stones. Napabuntong hininga si Declan. Baliw ka, matanda ka na, at dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng 20 libra ng spirit stones. Isang buwan na kita para sa Centuria. Kung ibibigay ko ito sa iyo, wala nang mabubuhay si Centuria sa buwang iyon. Humihingal si Scarface. Sayang naman. Kung hindi mo ako bibigyan ng 20 libra ng spirit stones, sasabihin, 2/3. O kay MS, Phoenix ang tungkol sa iyong pagkakanulo. Ikaw F***Sting. Natigilan si Declan. Scarface, hindi ba pwedeng medyo malayo ang paningin mo? Paano kung makakuha ka ng 20 libra ng spirit stones ngayon? Masisira ka pa rin gaya ng dati kapag naubos mo silang lahat. Bukod dito, tiyak na tatarget ka ng ibang centurion kung bigla kang makakuha ng 20 pounds ng spirit stones. Maaari kang yumaman, ngunit hindi mo ito kayang gastusin. Tumango si Scarface. Totoo yan. Kalimutan mo na. Ayoko na ng spirit stones. Ibubunyag ko sa iba na ikaw ang taksil. Ano? Nagpanik si Declan. Tumigil ka, Scarface. Bakit hindi ako mag-alok sa iyo ng isang deal na hindi mo kayang labanan sa halip? Tumaas ang kilay ni Scarface at nagtanong. Oh, sabihin mo sa akin kung ano iyon. Gusto kong makita kung interesado ako. To be honest with you, napaka-capable ng Centurion na kinampihan ko. Nangako na siya na gagawin niya akong second in command ng Centuria niya. Kung sasama ka sa akin, bakit hindi kita hayaang maging second in command sa halip? Umiling si Scarface. Iyan ay hindi sapat na pakinggan. Ang kanyang pasensya ay ganap na naubos. Declan snarled. Kung gayon ano ang gusto mo? Tumugon si Scarface. Sa tingin mo ba ako ay tulala? Nangako siya na gagawin kang second in command. Ngunit malamang nagagawin lang niya ito kung magtagumpay ka sa plano. Ngayong alam na ng iba ang kanyang plano. Hindi na ito gagana. So, bakit ka pa niya gagawing second in command? Kung tutuusin, baka isipin pa niya na ikaw ang nagsiwalat ng plano.
Baka mapatay ka pa niya. Pagkarinig nun. Tama. Bakit hindi ko naisip ito kanina? Papatayin ba ako ni Mr. Platinum para burahin ang ebidensya kung nalaman niyang napagtanto ni Phoenix na ito ang kanyang plano at ngayon ay sinusubukan siyang akitin? Malaki ang posibilidad na iyon. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Wala na akong ibang magagawa. Darn this. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa akin. Malungkot na sumigaw si Declan. Sabihin mo sa akin. Scarface, paano kita tinatrato noon? Pinag-isipan ito ni Scarface saglit at sumagot. Mabuti. Sige. Kung ganoon, pwede mo ba akong bitawan? Nalampasan ko na ang 2 centurion. At hindi na ako makakaligtas sa distrito ng Centuria. Pupunta ako sa pinakalabas na distrito ng Contubernium sa halip. Huwag kang mag-alala. Habang ako ay nabubuhay, patuloy akong magpapadala sa iyo ng bahagi ng aking kita. Magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ay sinabi ni Scarface. Sa totoo lang, natutokso ako. Ngunit kahit na pumayag ako dito, hindi siya papayag. Ano? WHO. Kumunat ang noo ni Declan at sinabing, walang ibang tao dito. Sakto nang lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig. Isang banayad na simoy ng hangin ang umihip sa kanyang likuran. Parang may damapo sa likod niya. Sino ito? Kinilig si Declan at umikot. Sa sandaling irehistro niya ang mukha ng bagong dating. Nablangko ang kanyang isip. Phoenix. Si Phoenix naman. The Asterisk man ito. Bakit nandito si Phoenix? Siguradong pinaghihinalaan niya ang pagkakasangkot ko. Nako, napahamak ako. Gayunpaman, hindi umamin si Declan sa kanyang pagkakanulo hanggang sa huling sandali. Tinusubukan niya ang kanyang makakaya upang ipakita sa kanyang mukha ang alinman sa kanyang mga emosyon. Tinabi ni Declan, MS, Phoenix, bakit ka nandito? Glacial ang ekspresyon ni Phoenix habang binibigkas. Declan, tell me, paano kita kadalasang tinatrato? Ay, nauutol na sabi ni Declan. Tumango si Phoenix. Tagutin mo ako.